Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ikwento ko lang po itong tanggap ko na iPhone 14 Pro Max no power. Ang kwento sa akin ni client ay bigla na lang daw hindi gumagana, sinubukan na rin daw niyang i-charge pero wala daw talaga response ang unit. Bago ko nga pala buksan ang unit ni client, ay may mga ginawa na akong test para ma-confirm kung wala talagang power ang unit. At base sa resulta ng aking mga ginawang test, ay wala talagang response ang unit. At bago ko rin buksan ang unit ay hiningi ko muna ang permission ng client. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ko po malalaman ang sira ng kanyang unit kung hindi ko madadiagnose ang board ng unit nito. At para magawa ko yon ay kailangan ko itong baklasin. Tinanong naman ako ni client kung magkano ang kanyang posibleng gagastusin kung sakaling ipagawa niya ang kanyang iPhone 14 Pro Max. Ang naisagot ko po sa aking kliyente ay bago ko po masasagot ang tanong nyo, ay dapat ko po munang malaman kung anong piyesa ang sira para mabigyan ko po kayo ng tapat at tamang presyo. Ang mga tulad nitong no power issue ay hindi agad-agad mai-estimate ng technician ang presyo ng gagastusin ni client. Unang-una, hindi po namin alam kung repairable pa ba ang unit, worth it pa bang ipagawa, at kung anong mga piyesa ang sira, at dahil sa mga senaryo na aking binanggit, ay napakahirap hulaan kung magkano ang gagastusin. At pagkatapos marinig ng aking kliyente ang aking paliwanag, ay pumayag na siyang baklasin ko ang kanyang iPhone 14 Pro Max. Ang pagbabaklas ng LCD ng mga high model na iPhone tulad nitong iPhone 14 Pro Max ay very challenging at risky sa side naming mga technicians. Challenging dahil napakahirap i-separate ang LCD sa phone at dapat well-trained and have experienced enough sa pagbabaklas ng ganitong LCD dahil hindi lahat ng technician ay kayang magbaklas ng mga latest model ng iPhone, lalo na yung mga beginner, at the same time, very risky dahil napakamahal ang presyo ng LCD ng iPhone 14 Pro Max, more or less 20,000 pesos ang market value nito ngayong 2024. At pag nagkataong madisgrasya ng technician ang LCD, swerte na lang ang technician kung hahatian siya ng kanyang kliyente sa pag-aabono at sobrang swerte naman niya kung ayos lang din sa kliyente. Walang pinipili ang disgrasya, mapabaguhan man yan o bihasa, ang kaibahan lang ay malaki ang tsansa ni baguhan madisgrasya di tulad ni bihasa na napakaliit lang. Pero andun pa rin si disgrasya sa tabi-tabi, naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya nga may mga repair shop services na may bayad ang check-up nila dahil sa mga ganitong sitwasyon. Isipin nyo na lang po mga minamahal kong manonood, nag-take ako ng risk na buksan ang unit ni client kahit hindi pa man kami nagkakasundo sa presyo at walang assurance kung ipapagawa ba niya after ng diagnosis ko sa unit niya. Hindi po biro yung presyo na sinugalan ko dito sa ginagawa ko. Tumataginting na 20,000 pesos po ang presyo ng LCD ng iPhone 14 Pro Max. Pag ito'y nabasag ko, lilipad ang 20K ko na parang hangin. Ito po ang isa sa napakaraming realidad sa trabaho namin na hindi nakikita ng karamihan. Isama pa natin dyan ang presyo ng piyesa na binibili din namin at ang mga kagamitan na ginagamit namin para makapagbigay ng magandang serbisyo at ang mga billing namin sa kuryente, internet at renta sa shop. Nagbabayad pa kami sa City Hall at BIR taon-taon. Plus, uma-attend rin kami ng mga paid training para i-improve ang aming skills and knowledge at syempre tulad nyo, meron din po kaming pamilya na kailangan naming itaguyod sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang pagiging full-time technician ay hindi nasusukat sa nakikita niyong paupo-upo lang kami, konting pindot lang sa computer, umayos na, sinungkit lang namin ay gumana na, at higit sa lahat pinalitan lang namin ng maliit na piyesa, tapos ang mahal na ng presyo namin sa aming mga kliyente. Ang nakikita niyo pong parang effortless naming ginagawa ay maikukumpara ko sa tip of the iceberg. Akala mo lang, maliit lang, pero sa ilalim pala, nagkukubli ang tunay na laki. Ang nakikita nyo pong parang madali lang na ginagawa namin ay ang resulta ng ilang dekada naming karanasan sa aming minamahal na propesyon. After ko nga po palang mabuksan ang unit ay inumpisahan ko ng i-diagnose. Sa mga ganitong no power po ay ang mga unang chine-check namin ay ang charging, battery at kung may short ang board. Dito sa iPhone 14 Pro Max ni client ay maayos naman ang charging flex at ang battery.
Pero pagdating sa board ay napag-alaman kong may short. Kaya ang ginawa ko, sinilip ko sa thermal camera kung saang area ang umiinit sa board. Mahina lang ang init na nadidetect ng thermal cam, kaya malaki ang tsansa na nasa loob ng board ang piyesang umiinit. Tinaasan ko rin ang boltahe ng supply na ginagamit ko para mas makita ko yung specific part na umiinit. Pero yung area na kung saan makikita yung init ay wala namang piyesa na pwedeng mag-short. At dahil alam ko na ang dahilan kung bakit hindi nagpa-power ang iPhone 14 Pro Max ng aking kliyente, ay ipinaliwanag ko na sa kanya ang lahat-lahat at sinabi ko na rin ang halaga ng kanyang gagastusin. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi ipinatuloy ng aking kliyente ang pagkukumpuni ko sa kanyang telepono. Hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan, maaring hindi pa afford ng kanyang budget o para sa kanya ay mahal ang aking singil. Pwede ring may kakilala siyang technician na mas makakamura siya kung doon niya ipapagawa ang kanyang telepono. Posible din na total may idea naman siya sa kung anong sira at baka kaya niyang i-DIY. Ano't ano pa man ang dahilan ng ating mga kliyente ay karapatan naman nila ang magdesisyon para sa kanilang mga minamahal na cellphone. Kasama na sa trabaho naming mga technician ang ganitong sitwasyon. Ang mahalaga, ginawa natin ang best natin at naging tapat tayo sa ating mga kliyente. Kung para talaga sa atin ay kahit umikot pa yan sa buong mundo, babalik at babalik pa rin. At kung hindi talaga para sa atin, kahit nasa loob na ng ating mga lalamunan, ay maisusuka pa rin natin lahat yan. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung ano po ang totoong sitwasyon naming mga technician. Ang video pong ito ay isa lang sa napakadaming sitwasyon na pinagdadaanan namin sa araw-araw na pakikipagbuno namin sa mundo ng pagre-repair. Ang realidad ay hindi po totoo ang easy money sa malinis na paraan. Bawat sentimo sa legal na paraan ay katumbas ng ating dugot pawis. Kaya dapat lang na maging proud ka sa ipinapakain mo sa iyong pamilya. Sa part na ito ay ina-assemble ko na ulit ang iPhone 14 Pro Max ng aking kliyente. Para maibalik ko na sa kanya ang kanyang unit, hiling ko pa rin na magawa ang iPhone ni client kahit hindi man ako ang gagawa. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, kaya lagi nating hilingin ang makakabuti sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, Maraming salamat po. Salamat!